What's up mga libag? What's up mga karayuma? Andito naman po ako, Nyolo the Third, magbibigay po ng reaksyon tungkol po sa kontrobersyal na trending ngayon na Pepsi Paloma. Pakinggan po natin to at bigyan ng reaksyon. Panoorin na natin. Sa likod ng makinang na ilaw ng kasikatan, marami ang hindi nakikita, mga pangarap na nauuwi sa bangungot, mga pagkakataong sinasamantala at mga kwento ng trahedya na naiiwan sa anino. Isa sa pinakamalungkot na halimbawa nito ay ang buhay ni Pepsi Paloma, isang batang aktres na naghangad ng tagumpay sa mundo ng showbiz, ngunit ang kanyang kwento ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng industriyang ito. Ang kanyang pagsikat ay mabilis, ngunit ang kanyang trahedya ay naging paalala na ang paghahangad ng kasikatan ay may kaakibat na panganib. Isang pangalan na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng showbiz at politika sa Pilipinas, Pepsi Paloma. Isang bituin ng 1980s na bumida sa mga kontrobersyal na pelikula, ngunit ang kanyang kwento ay higit pa sa mga kamera at ilaw. Isang kwento ng karangyaan, iskandalo, karahasan at misteryo. Ito ang kwento ng isang babaeng ang pagkamatay ay nagdulot ng tanong na hindi kailanman tuluyang nasagot. Ngayon, sisilipin natin ang buhay at trahedya ni Pepsi Paloma at kung paano siya naging simbolo ng sistema ng hustisya at impluwensya sa ating lipunan. Si Delia Dueñas Smith, na mas kilala bilang Pepsi Paloma, ay isang Filipino-American na mananayaw at aktres sa Pilipinas. Isa siya sa mga tanyag na soft drinks beauties na ipinakilala noong 1980s, kasama sina Sarcy Emanuel at Coca Nicolas. Kilala siya sa mga pelikulang tulad ng Brown Emanuel noong 1981, The Victim noong 1982, Cruz sa Bawat Punglo noong 1982, Virgin People noong 1983, Snake Sisters noong 1983, Naked Island noong 1984, Matukso Kaya ang Anghel noong 1984 at Room 69 noong 1985. Si Paloma ay ipinanganak noong 17 ng Hulyo 1966. Siya ang panganay na anak ni Lydia Dueñas, isang taga-Borac, Northern Samar, at Kenneth Smith, isang Amerikanong taga-dala ng sulat na iniwan ang kanyang pamilya noong bata pa ang mga anak. Sa edad na 14, nadiskubre siya ng isang talent scout na si Tita Esther at dinala siya sa isang talent manager na si Ray de la Cruz noong 1980 para sa posibilidad ng karera sa pelikula. Noong 1981, ginawa niya ang kanyang debut sa pelikulang Brown Emanuel. Binigyan siya ng screen name na Pepsi Paloma at itinampok bilang isa sa mga miyembro ng tinaguriang soft drink beauties. Matapos lumabas sa isang pelikula, nasangkot si Paloma sa isang matunog na iskandalo nang inakusahan niya ang mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Richie the Horsey Reyes ng panggagahasa. Ayon sa salaysay ni Ito yung kumalat noon eh. Alam nyo, dahil sa fake news, alam nyo, kawawa rin yung nasabit dito eh. No? Yung mga nasangkot, nasabit katulad ng Tito Vic and Joey. Paloma, siya at ang kapwa-aktres na si Guada Guarin ay nilasing, dinala sa isang silid sa Solo Hotel sa Quezon City at saka ginahasa noong 1982. Ang aktor at magiging Vice Mayor noong 1988 at Senador noong 1992 na si Tito Soto, na nakatatandang kapatid ni Vic, ay nasangkot sa kaso ng pilitin umano si Paloma na bawiin ang reklamo gamit ang pananakot at baril. Si Soto ang umano'y gumawa ng affidavit of desistance at pinapirma si Paloma, bagamat may mga ulat na nagsasabing ang kanyang ina ang pumirma sa dokumento sa kanyang pangalan. Kung nahatulan ang mga akusado, maaari silang mahatulan ng parusang kamatayan gamit ang kuryente, tulad ng nangyari sa 3 rapist sa kaso ni Maggie de la Riva 2 dekada na ang nakararaan. Ayon sa isang retracted na artikulo ng Philippine Daily Inquirer, naiulat na nawala si Paloma at kalaunan ay natagpuan sa kustodiya ni Bienvenido Ben Ulo Mendoza, isang kamag-anak ng mga Soto na convicted felon. Bagamat inaresto at umamin si Mendoza, walang naitalang kaso na isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagdukot kay Paloma. Bagamat unang itinanggi ng 3 akusado ang mga paratang, sila ay nag-issue ng public apology nang nakaluhod live on TV. Noong 13 ng Oktubre 1982, sa isang artikulo sa People's Journal, sinabi nila,
Dahil sa nilagdaang affidavit of desistance, hindi itinuloy ni Paloma ang kanyang reklamo at ang kaso ay hindi umabot sa korte. Makalipas ang halos 3 taon noong ika-31 ng Mayo 1985, natagpo ang patay si Paloma sa kanyang apartment na tila pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang kaso ng panggagahasa ay isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang diary na nagsasaad ng mga problema sa pera at pagkabahala kaugnay ng relasyon niya sa kanyang ina at kasintahan ang natagpuan sa kanyang kwarto. Subalit, ang pagiging totoo ng mga tala sa diary ay kinwestiyon, lalo na ng kanyang manager na si Babette Babe Corcuera na nagsabing maayos ang kita ni Paloma. Siya ay inilibing sa Olongapo Memorial Park sa Olongapo, Zambales. Nanatili si Soto sa pagtanggi na siya ay may kinalaman sa pagtakip sa kaso ng panggagahasa at sinabing ang iskandalo ay isa lamang gimmick ng kampo ni Paloma. Pakanadi umano ni Ray de la Cruz para sa publicity. Sinabi niyang wala siyang kinalaman bilang isang salarin at itinangging ginamit niya ang kanyang posisyon sa gobyerno upang maimpluwensyahan ang desisyon sa kaso. Ang panggagahasa ay naganap di umano noong 1982. Si Paloma ay natagpo ang patay noong 1985. Samantala, si Soto ay nahalal bilang Vice Mayor ng Quezon City noong 1988 bago siya naging senador noong 1992. 2024 sa isang panayam kay Julius Babaw, sinabi ng dating soft drink beauty na si Sarcy Emanuel na hindi totoo ang mga paratang at depresyon umano ang nagtulak kay Pepsi na magpakamatay. Pero wala kang inkling na may gagawin siyang ganun? Bago Meron, nangyari? meron. Meron talaga. Bakit? Paano mo Yung nalaman? time na yun, meron siyang nervous breakdown. Kinukuha ko siya sa house. Sabi ko, bakit ka na ospital? Sabi daw ng doktor, may nervous breakdown ako. Ang term noon is nervous breakdown, but talagang totoo is depression. Hindi pa heard ang depression ng 80s. Not even ng 90s. Kailan na lang yung depression, may mga nagsusuicide na ng mga bata. So, doon pumasok yung terminology na depression. Ang totoo niya, nervous breakdown. Sabi niya. O tapos? Talagang nakita ko. Paano siya nag-nervous breakdown? Anong ginagawa niya? Nanginginig yun. Takot sa lahat. May makarinig. Sino yan? Sino yan? Nasa bahay ko, ganun siya. Paano ka nagkaganito? Paano ka nagganon? Para siyang tarantang tense, ganyan. Hindi niya na alam yung mga itatanong niya, ganyan. Iba, the different side of Delia. Delia kasi pangalan niya. Tapos parang napasama, kumuha pa yata ng baby, nag-adapt. Hindi niya kaya? Hindi niya kinaya lalo. Na-depress kasi wala na siyang career noon. Parang isip niya, paano buhayin to, paano ganito, bayaran yung bahay niya. May depression siya. Dahil sa family niya. Makalipas ang 5 buwan, noong 2025, isa pang soft drink beauty na si Coca Nicolas ang nagbigay ng pahayag. Sinabing ang iskandalo ng TVJ ay isang publicity stunt lamang na isinagawa ng kanilang manager na si Ray de la Cruz at walang naganap na pang-aabuso. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yon, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasama dalawa, kahit saan. Basta para Yan po yung sinasabi natin. Malinaw na malinaw. Magkasama sila sa isang bahay. Ganun po kasi nung mga panahon nila, nasa manager sila nakatira. So magkasama sila. At kung sino man po makakapag-react dito kay Pepsi, syempre yung immediate na mga kasamahan. Soft drinks beauty sila eh. So sila ang nakakaalam talaga. Hindi natin alam kay Direk Daryl Yap saan niya kukunin yung background. Kung miski itong mga kasama niya, sinisiraan ni Daryl Yap. kapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito.
Sabi niya lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi Hindi na na. po. Basta Hindi na. ano lang, natanong ko lang sa kanya yun. Oo. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Oo, malaking balita yun eh. Di ba noong time na Yes. yun? Okay. Sa pahayag ng nooy Senate President Vicente Soto III sa isang artikulo noong 3 ng Agosto 2018, iginiit ng senador na ang pagkamatay ng aktres ay dulot ng paggamit ng droga. Noong huling bahagi ng 2024, inanunsyo ng direktor na si Daryl Yap ang isang pelikula na may pamagat na The Rapists of Pepsi Paloma na naglalayong ipakita ang mga kaganapan sa likod ng eskandalong naganap noong 1982. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Nagdulot ito ng diskusyon at debate kung saan ang ilan ay nag-aalala sa pagpapakita ng sensitibong mga pangyayari sa kasaysayan. Ang dating child actress na si Red Bustamante ang gaganap sa pelikula na kasalukuyang nasa produksyon. Ang planong pagpapalabas ng The Rapists of Pepsi Paloma ay muling nagpasiklab ng interes ng publiko sa buhay ni Paloma at sa mga kontrobersyang kanyang kinasangkutan na nagdulot ng mga talakayan ukol sa representasyon sa media, pananagutan sa kasaysayan at mga etikal na konsiderasyon sa pagdadrama ng totoong mga pangyayari. Ayan po ayan po ang ating reaction dyan. Kumbaga, ang hirap po ng ganito eh, alam mo yon. Yung gumagawa ka ng teaser para lamang mapansin ka ng tao na okay lang sana po, alam nyo okay lang eh. Kung si Vic Soto lang ang masisira eh. Ang problema po, nabubuli na rin yung mga bata. Nabubuli na yung si Tali. Kung ano-anong intriga na ang nararanasan ni Pauline Luna. Yung po problema eh. Dapat bago nilang ginawa to, nag-isip muna sila. At bukod dyan, dapat, kung talagang malinis ang hangarin nila, ano ba naman yung i-consult mo si Vic Soto? Bossing, meron po kaming pelikula tungkol dito sa Pepsi Paloma. Yung ganun man lang, respeto, wala eh. Talagang ginulat tayo na itong January, New Year na New Year. Ginulat tayo ng ganito. Di ba? Sino po ang matutuwa sa ganyan? Naninira ka ng puri, naninira ka ng pamilya, naninira ka ng pagkatao. Ayan, sana po mga libag, mga karayuman, na gusto niyo po ang ating reaction. Palike-like na lang po ang video and pasubscribe na rin po sa ating channel. Yan po ang ating reaksyon sa The Rapists of Pepsi Paloma na ngayon po ay kinasuhan na ng ating bossing Vic Soto ng 19 counts of libel at 35 million damages. Buti nga sa iyo. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.